Magandang araw. Tayo ay nasa ikalabing-anim na linggo ng Filipino Value Focus tungkol sa faithfulness or katapatan. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 salinlahi. Deuteronomy 7:9. Ang pagiging tapat ay isang bertud na dapat matagpuan sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Ang modernong kahulugan ng tipan o covenant ay kasunduan. At sa bawat araw, tayo ay nasa isang kasunduan. Kasunduan na sundin ang mga obligasyon na sa atin ay nakaatang. Kasunduan bilang anak, kaibigan, mag-aaral at bilang kapwa. Naiintindihan natin ito bilang kapangyarihang nagbubuklod at tayo ay nasisindak sa kahinatnan ng hindi pagtupad sa ating kasunduan. Sa tuwing sumusunod tayo sa lahat ng kondisyon ng isang kasunduan, ito ba ay katumbas ng katapatan? Ang pag-unawa sa mga kahihinatnan ng hindi pagsunod sa mga tuntunin ay makakatulong sa atin upang sumunod at maging tapat sa ating mga salita at gawa. Faithfulness is about being honest and true to your word. It's the cornerstone of a healthy relationship. Ang pagiging matapat ay pagiging totoo sa ating mga salita, lalo na sa ating mga pangako, hindi lamang sa ating karelasyon, kung hindi sa lahat ng pagkakataon. Sa ating mga ikinikilos, ginagawa, sa pakikisama at sa ating mga salita, inaasahan tayong maging matapat kahit sa kabila ng mga pagsubok at mga problemang ating kinakaharap. Sikapin nating mamuhay sa kung ano ang tama, kung ano ang makatarungan at kung ano ang totoo. Maaari nating tingnan ang mga tao sa Biblia na naging tapat sa kanilang mga relasyon. Tandaan, paano naging tapat si Ruth sa paglilingkod sa pamilya ng kanyang asawa kahit na namatay na ito. Kaya niyang iwanan ng kanyang biyenan at mamuhay ng komportable sa piling ng iba, ngunit pinili niyang manatiling tapat at totoo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Si Haring David at Jonathan, na anak ni Saul, ay nagpakita ng katapatan sa kanilang pagkakaibigan. Bagaman si Jonathan ang di umano'y kahalili ni Haring Saul, ang pakikipagkaibigan niya kay David ay hindi naapektuhan sa kabila ng si David ang tumanggap ng korona. Ang talinghaga ng mga talent or parable of the talents. Sa kabilang banda ay nagturo sa atin kung paano maging tapat at mabubuting tagapangasiwa ng mga talento, kakayahan, at mapagkukunang ibinigay sa atin ng Diyos. Dito, ang tatlong alipin ng Panginoon ang binigyan ng mga mapagkukunan o resources, ngunit dalawa lamang ang nag-abalang palaguin ito at ang isa ay walang ginawa. Paano naman tayo? Tapat ba tayo sa lahat ng ibinibigay sa atin? Mapapakinggan ba natin ang sasabihin ng ating guro? Magaling, mabuti at tapat na tagasunod. Naging tapat ka sa kakaunti, ilalagay kita sa marami. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Dahil nilikha sa larawan at wangis ng ating lumikha, tayo ay maaaring maging tulad at tapat gaya niya. Ang mga bunga ng pagiging tapat sa Kanya at sa Kanyang mga utos ay aanihin, hindi lamang natin, ngunit sa 1,000 henerasyon pagkatapos ng susunod pa sa atin.
plano ng pagkilos. Una, suriin ang ating pakikisama. Tukuyin at isaayos ang ating mga paraan ng pakikisama sa bawat isa. Sa mga may asawa, alalahanin ang iyong mga panata at maging tapat sa iyong tipan sa kasal, sa iyong puso, isip at kilos. Ikalawa, magpasya sa loob ng ating sarili na maging tapat sa ating pang-araw-araw na pakikitungo. Ibig sabihin, gawin kung ano ang tama, kung ano ang makatarungan, at kung ano ang kapaki-pakinabang sa lahat. Kailangan nating pagpasyahan na ang ating mga ginagawa ay tama at naaayon sa kung ano ang nararapat at inaasahan sa atin. Ikatlo, tandaan na ang pagiging tapat ay kinakailangan sa bawat pagkakataon, sa kasunduan man, sa sinumpaang pangako man, o sa simpleng kontrata. Kailangan nating tuparin ang mga kasunduan na ating ginawa. Hindi tayo dapat sumira sa mga salitang ating binitawan at ipinangako. Deklarasyon. Tayo ay mga taong tapat. Naiintindihan natin ang tipan or covenant at pinapahalagahan natin ang lahat ng ating mga relasyon. Walang paraan para labagin natin ang alinman sa mga tuntunin na ating nilagdaan at sa makadiyos na mga simulain na mahalaga sa ating buhay. Tayo ay mga taong tapat. Naiintindihan natin ang tipan o pangako at pinahalagahan natin ang relasyon at pakikisama. Hindi tayo dapat sumira sa mga alinmang tuntunin na ating nilagdaan at sa mga makadiyos na simulain na mahalaga sa ating buhay. Tayo ay sumasang-ayon sa mga bagay na tapat, sa mga bagay na totoo, makatarungan at matuwid. Naiimpluwensyahan natin ang ating kapwa na maging matapat sa ating pamumuhay. Panalangin. Ama sa langit, salamat sa pagpapahintulot sa amin na mas maunawaan ang kahalagahan ng katapatan sa pamamagitan ng paghahayag sa amin ng iyong katapatan. Bigyan mo po kami ng kapangyarihan na makakita ng higit pa at mamuhay ayon sa iyong mga halimbawa. Panatilihin mo po kaming malakas sa gitna ng kaguluhan, pagsubok at komplikasyon. Panatilihin mo pong bukas ang aming mga mata, isip at puso upang iproseso ang lahat ng mga sitwasyon na humahamon sa amin na umalis sa aming mga panata. Ito ang aming hinihiling sa iyong pangalan. Amen.